Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. At natapos na nga po tayong magkaroon ng isang panayam kasama po ang ating first-termer Barangay Kagawad from Barangay Minuyan proper of City of San Jose, Bulacan na walang iba kundi si Kagawad Yuri Bautista. At kasama rin po niya ang third-termer na kagawad na si Kagawad Jerry Policarpio. At syempre sinundan rin po yan ng ating second-termer na Barangay Kagawad na walang iba kundi si Kagawad Leo Bes from Barangay West Rembo. At ngayon naman po mga kabarangay, pahahapyawan po natin kung paano nga ba gumawa ng isang ordinansa. Kasama po yan, walang iba kundi ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat, Kags Maria, at sa dalawa nating magaling at mga gwapong mga kagawad kanina. Maraming salamat at kami inyong napaunlakan. Ito pong pag-uusapan natin, hindi po tayo masyado magpapaka-technical sapagkat isang segment na lamang po ang natitira sa atin. Ganun pa man, pagkatapos ng segment na are, nakakasigurado kami na kahit papano, Kags Marie, lahat ng kinakailangan na duties and functions ng barangay at anuman ang nilalaman ng inyong ordinansang naiisip, makukuha ninyo. Madali lang po ito. Hindi po tayo masyadong magpapaka-technical sapagkat sa darating na mga episodes po yung mock session natin, tsaka yung magiging masyado tayong technical at kung paano talaga yung nitty-gritty ng parliamentary process. Pero ito talaga, itong pahapyaw na are, ito talaga yung mga sinusundan talaga natin. Practical natin gagawin sa ating session. Di ba, Kags Marie? Tama ka dyan, Kagawad Butch. Kaya naman, ang unang tanong ng ating mga kabarangay, ano ba ang duties and functions ng isang kagawad? Okay, ako ba sagot? Opo. Well, merong practical na sagot dyan, tsaka meron yung talagang tunay na sagot. Ang practical na sagot po dyan, tayo mga barangay kagawads, ang brain, tayo ang advisor ng kapitan. Anything na with regards to policies, programas ng kapitan, katuwang po tayo ng ating mga kapitan sa pagpaplano kasi may mga utak rin tayo. Meron din tayong mga mando at dahil nga elected tayo, alam din natin kung ano dapat na mga problemang pansinin sa ating mga barangay. Pangalawa, sa pagka-craft ng mga policy, sa pagsusulat po niyan, kasama ang barangay dyan. Ang mga barangay kagawad. Sapagkat hindi naman lahat kaya sulatan ng kapitan. Naandyan ang mga kagawad para to help craft policy programs na may intindihan ng mga tao. Pero, pag tinanong ka talaga kung ano ba talaga ang functions ng isang barangay kagawad, legislation po. Tayo po ay mag-iisip, magsusulat, at magpapapasa ng ordinansa at resolusyon. At syempre, Kagawad Butch, bago po yan maisagawa, syempre dumadaan po yan mga kabarangay sa tinatawag nating due process. Kung kaya naman ang ating mga resolusyon at ordinansa, lalo na sa ordinansa, mamaya po babanggitin natin at iisa-isahin rin natin, Kags Butch, kung ano ba yung first reading, second reading, and third reading. So sa mga committees naman po, may mga committees tayo, Kagawad Butch, na hindi natin napahapyawan at nasabi or nabanggit nung mga nakaraan po nating segment. Kaya naman po ngayon, Kags, meron tayong mga tinatawag na Committee on Religious Affairs, Committee on Community Affairs, at syempre pag-uusapan muli natin, Kags, yung appropriation. Kaya balikan natin, Kags, ulit. Ano po ba yung mga nakapaloob pagdating sa religious affairs kung tawagin natin sa isang committee? Yes, maraming salamat, Kags Marie. Bago po natin sagutin yan, kaya naman po nalihis tayo, hindi mo tayo nalihis, pinag-uusapan natin yung mga komite sapagkat kasama sa functions, legislative functions sa magkaroon ka ng committee o member ka ng committee sa isang barangay para magampanan mo ang iyong pagiging legislator.
Pinag-usapan natin yung committees noon, di ba? Kags Marie, mga health, peace and order. Meron tayong nakaligtaan na gustong pag-usapan ng mga taong bayan, ng ating mga kabarangay, kagaya ng religious affairs. Ang religious affairs naman, binibigay yan sa supposed to be dapat pinaka-relihiyosong tao sa pinakamabait. Pero, kahit sino pwede mag-handle yan kasi yan ang dugtong o yan ang nagdidikit ng barangay at saka mga religious groups sa atin pong barangay na kinasasakupan. Mind you hindi po ito exclusive na halimbawa kung katoliko ka lang na makikisama. Hindi po. Kung ikaw ay iglesia, ikaw ay ibang relihiyon ang iyong sinusundan, lahat Kasama po yan. ka sa magbe-benefit dun sa mga programa. So, Kags, I think meron lang ako i-share sa ating mga kabarangay na siguro pwede rin tayong gumawa ng example of making a resolution such as, again, hindi ko po isinasantabi ang ibang mga relihiyon. Pero meron tayong tinatawag na ubas. Pwede tayong gumawa ng isang resolution, for example, na strengthening the relationship of ugnayan or strengthening the ugnayan ng barangay at simbahan. At pwede rin tayong gumawa ng iba pang mga resolutions pertaining naman doon sa ating mga kapatid na mga Muslim, sa Iglesia ni Cristo. Kasi lahat po yan is involved sa pagbibigay po ng programa at serbisyo ng mga barangay. Bakit may religious affairs samantalang meron tayong separation of church and state? Well, simple-simple ang sagot. Non-partisan ang barangay. Hindi ho namumulitika. Ang church hindi pwedeng sumausaw sa politika at hindi naman pwedeng ang mga politiko sumausaw sa mga church provisions o mga religious affairs. Hindi ho pwede talagang magsama yung dalawa. Pero sa barangay, dahil nga personal and services at non-partisan po tayo, meron ho tayong religious affairs committee. Itong community affairs na tinatanong ng ating mga kabarangay, anong pagkakaintindi mo dito? Para sa akin, Kagawad Butch, yung community affairs na yan is parang yan yung sectoral na kung saan, di ba, sa isang barangay, may iba-iba po tayong mga puroks or areas na kinabibilangan na kung saan meron tayong mga asosasyon. Siguro ito yung mga naglalayon na mas madinig ng committee na yon kung ano yung mga pangangailangan nung mga areas na yon, very particular. Particularly, halimbawa, indigenous peoples. That's one. Oo. Mga 4Ps. Pwede. Yes, di ba? Tsaka pwede rin na dyan mag-start yung mga ordinansa na for burial assistance, medical assistance, at lahat ng mga assistance na kailangan po ng ating mga kabarangay na kung saan pwede po yan na pag-usapan under the community affairs. Yes, parang practically parang barangay affairs, no? Tama ka dyan, Kagawad Pag ikaw ang Butch. chairman yan, parang kang punong barangay eh. Pero kasi parang vague, lahat pwede mong pasukan. So, mabalik tayo Okay na yung dalawa. At least meron tayong konting understanding sa religious affairs at saka sa Committee on Community Affairs. So, napag-usapan na natin lahat ng komite. Pero balikan po natin yung APRO. Kasi alam mo, Karis, ang dami pa rin nagtatanong, bakit daw si number 1 hindi ginawang APRO? Again, mga kabarangay, ang pagiging appropriation committee chairman po ng isang kagawad, it's not necessarily po na yan po ay binibigay po sa number 1 kagawad. Wala po tayong batas na nagsasaad dyan. Pero yan po ay sa paniniwala ko, on my opinion and experience, yung pagiging appropriation committee chairman po is based on the trust and confidence ng isang punong barangay. Lalo na yan po ay mamamahala at the same time mangangasiwa ng pondo ng barangay. Okay. Mag-aaral lalo pala si committee chairman ng appropriation pagdating po sa paglalaan ng mga pondo para po sa ating mga programa. Masyadong overused and misused ang word na concurrence. Kasi sinasabi nila, okay, ang gusto namin si Kagawad Marie. So majority, iboboto namin siya as APRO chairman. Kasi kaalyado namin mga kagawad si Kagawad Marie at wala daw magagawa si Kapitan kung walang concurrence o non-concurrence. Kung meron man o wala. Kagawad, para matapos na itong usapan na to, ano ba talaga itong power ng concurrence? Meron ba talagang power ang mga kagawad na
hindi sumunod sa kapitan kung ang kapitan gusto itong secretary na to, itong treasurer, tsaka itong committee on chairman ng isang komite. Kagawad Butch, recently may mga narinig na tayo na nangyari yan sa mga barangays. At Kagawad Butch, ang nangyari po, ang kwento at experience po na nakita natin is, ang nangyari po, nagkaroon ng division of the house because there is an objection, mga kabarangay. And when you say na meron pong mga nag-object na mga kagawads, definitely po kailangan i-accept ng ating punong barangay yun at magkakaroon po ng botohan among themselves kung sino po yung magiging committee chairman on that particular committee. Again, Kagawad Butch, I wanted to make it clear sa ating mga kabarangay na yung sinasabi po nating concurrence, dapat naman po talaga kahit paano pagkatiwalaan si punong barangay. At hindi ibig sabihin na sinabi ng mga kagawads na ito po ang gusto naming secretary at treasurer, hindi yung gusto ni punong barangay. We must remember, the kapitan also has the power para tanggalin po ang secretary at treasurer. At hindi po magandang basihan yan, mga kabarangay, na sa pagsisimula pa lamang po ng inyong paglilingkod, nagkakaroon na kayo ng hindi pagkakaunawaan pagdating pa lang sa usapan ng secretary at treasurer. I think before you start your session, pagdating sa appointments, siguruhin na ni Kapitan na nakausap na siguro niya ang kanyang mga Kagawad Butch. Well, that's my personal opinion on that matter. And experience being SK chairman, tapos barangay kagawad for 3 terms, naging konsehala ka rin because SK president ka. So, napakalawak ng iyong experience. Sa akin naman, kagawad, I agree with you wholeheartedly na yung concurrence na yan, misused word yan eh. Kasi, sige, hindi ka nag-concur kayo. Okay, di ipasok nyo si kagawad mo as APROP. Ako kapitan, tatanggalin ko si kagawad mo rin. Ganun lang. Ang mangyayari niyan hindi maganda. Yung concurrence tsaka non-concurrence na yan. At yung concurrence at non-concurrence na yan, walang bisa. Kasi wala man namang nagsabi na if the kagawad, majority of the kagawads, does not concur with the appointment of the kapitan shall follow the kagawad. Wala hong ganun. So, yan walang bisang parliamentary word or procedure na ginagawa ngayon. Ang sa amin lang, pagka kami ay bibigay ng advice, ibigay niyo na muna yung tiwala kay kapitan habang nag-a-appointment. Sapagkat kinakailangan ng isang kapitan na may leeway, merong elbow room para makapili siya ng tao niya. Kasi tao naman ng barangay yun na magiging tao nyo rin. Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi nyo rin tao yun, magiging tao nyo rin po. Siguro, Kagawad Butch, yung mga nagtatanong yan, usually yung mga kagawads na majority nanalo, hindi dun sa kapitan. Yes. Ganun na nga. Pero kung ganun kasi nangyayari, hindi nyo pagbibigyan yung kapitan, namumuliti ka na tayo. Kasi ang kapitan binibigyan yung discretion to appoint people. Wala hong discretion ang kagawad to appoint. They may suggest. Pwedeng suggestion, pwedeng ibali-walain. Diba? Pero huwag niyong personalin yun. At hindi nyo kailangan mag-away ngayon. Kasi nag-uumpisa pa lang. 3 years po kayo magsasama. At 3 years kayong gagawa ng maganda sa barangay ninyo. Pero pag dito pa lang sa mga appointments, nagkatalo-talo na, at diyan kayo nagkakasuhan kayo hindi maganda. Wala hong patutunguhan. The power to concur or not concur has no power. Yun ang tatandaan ninyo. Nasa kapitan pa rin po ang discretion. So, naandito na tayo ngayon sa mainam na talakayang parliamentary procedure o kaya Kags Marie ang nilalaman ng isang ordinansa. Kasi alam mo, bilang bagong kagawad, ngayong bagong kagawad edition tayo ngayon, paano ba magsulat ng... Akala kasi ng mga bagong kagawad, mahirap magsulat ng ordinansa. Hindi naman ganoon. Ikaw, Kags Marie, nakapagpasa ka ng isang ordinansa, di ba? Tama ka dyan, Kags Butch. Actually, Kags, mahirap din talaga gumawa ng ordinance kasi ginagawa natin, nagre-research tayo patungkol dyan. Ano ba yung mga... Ang pinakamahirap, Kags, kung meron na bang existing na ordinansa. Kasi magkakaroon ka ng duplication. So, kailangan aralin mo kung meron na bang na sumite na ganong klase ng ordinansa. Pero yung sinasabi nating madaling mag-craft
ng ordinance. Ang mahirap po mag-aproba ng isang ordinansa. Ang mahirap mag-isip at saka mag-aproba. Yung sinasabi po ni Kags Marie, pag halimbawa, ako isang kagawad, kunyari, i-identify ko kung anong kailangan ng barangay. Okay? I-identify ko kung anong problema ng barangay. And through that, gagawa ako ng resolution o ordinansa. Sa pag-research ko, kinakailangan alamin ko, sabi ni Kags Marie, kung may kapareho sa city o sa municipality, baka meron ng parehong ordinansang ganun. So, hindi tatanggapin ng city yan. Kahit na naipasa mo sa barangay mo, hindi mo consider sapagkat meron na palang ordinansa sa city at saka sa municipality. Ganun pa man, halimbawa na identify na natin kung ano dapat ang magiging ordinansa na nais nating ihain. Magbibigay po kami ng sample na ordinance at yung pag-uusapan po natin, na-download po natin to mula Barangay Highway Hills, City of Mandaluyong, Sangguniang Council. Okay? Ang nilalaman po, at tayo susuportahan at magsasalita din si Kags Marie tungkol din. Ang nilalaman ng inyong ordinansa ay una sa lahat ang pangalan ng inyong barangay and logo. Okay? Kung halimbawa si Kagawad Marie, Barangay San Valley, Parañaque City, naandito po yun. Pwede nyo namang kopyahin sa iba. Kasi Kags Marie, ang ordinansa, yung template o yung format, kinokopya ho yan, pwede ho yan, hindi ho masama. Hindi ho masama. So, meron tayong pangalan ng barangay and then, sa second, ordinance number. So, ano yung ordinance number na yun? Halimbawa, ordinance number, halimbawa ngayong December, ilalagay ko kunyari 12. Pang ilang ordinansa yan na final sa inyong konseho ay pang 8. O di 12, 8. Sa atin na lang yon sa konseho na nagkakaintindihan. Na yun mismo yung ordinansang inihain mo. Kumbaga kung pang ilan siya na nagawa nyo na ordinansa sa loob ng isang taon. Kaya po yan ang tinatawag natin na series para madaling hanapin at madaling ma-identify kapag hinanap natin yung ordinance po na yan. So, anong pangatlong nilalaman? Yung title po ng ordinansa. Dito po yun, pagkatapos po ng ordinance number. At nagkataon po ang title po, babasahin ko po ha. Ordinance providing for one-side parking for on certain streets in Barangay Highway Hills. Ibig sabihin nito, magpapasa sila ng ordinansa na sa isang side lang magpapark. Halimbawa, yung mga kotse, dahil halimbawa masikip ang kalsada, kinakailangan yun ang gawin para sa mga pedestrians, maluwag na makadaloy ang trapiko. So, yan po ang title, malinaw. Now, kung gusto nyo maging technical, ang title dapat, kung ano lang ang ibig mong sabihin, yun lang ang nakalagay. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yun ang pinaka-technical nyo kahit sa Senado, sa Kongreso. Kung ano lang ang nais nyong tumbukin, ayun lang ang dapat nakalagay. Kags Marie, ano yung susunod sa title? Next is yung, syempre, kung sino yung nag-sponsor ng ordinansa. Eto, Kags, may input lang ako. Etong sample natin, nauna yung kanyang title ng ordinance. Next is yung kung sino ang nag-sponsor. Well, in our case, sa barangay namin, usually, sponsor muna or yung proponents kung tawagin, and then next is the title. So, I think whichever it is, pwede naman po as long as malinaw kung ano yung title at kung sino yung nag-sponsor nito. So, dito po ang nakasulat, sponsored by PB or Punong Barangay Rolando A. Rugay, Kagawad Raymond C. Fernandez, and Kagawad Saturnino V. Guanga. Baka nagugulat po kayo mga kabarangay, bakit kasama si Punong Barangay? Again, the Punong Barangay po has the power when it comes to legislation. Kaya parte po siya ng sanggunian. Yes, ibig sabihin, nagmula ang programa na yan sa Punong Barangay at sinusuporta siya yung dalawang kagawad niya at syempre pagbobotohan ng kanyang konseho. So, ano yung susunod? Nandito na tayo sa body. Nandito na tayo sa katawan ng ordinansa. Ang susunod po dyan, yung mga sinatawag na mga provisions o sections. Usually, ako kung magsulat, meron akong constitutional basis. Halimbawa, according to the Constitution,
there shall be no, wala akong maisip ngayon, pero according to the Constitution, halimbawa, ibig sabihin, doon nakabase ang lahat ng aking sasabihin. Yeah, yung sinasabi ni Kagawad Butch, mga kabarangay, yan yung tinatawag natin na aside from dumiretso tayo sa be it ordained, naglalagay kami usually ng mga whereas clause na kung saan yung mga basehan ng law, ng law na pwedeng maging kaakibat or reference namin, doon po nakalagay sa whereas clause na yon. Kunwari, whereas section blah 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 under local government code blah 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 states that, yun po yung mga nakalagay doon, mga kabarangay. Panguna lang po yon dahil yan po Kumbaga, introduction, basihan ng iyong batas, ng iyong ordinansa. So, nasabi mo na yon. Okay? Meron siyang declaration of policy. Ngayon, halimbawa, sa susunod ng mga section o mga whereas, depende yan sa inyo, wala naman, wag muna tayo magpaka-technical. Halimbawa, sa section 2, okay, nakalagay doon. Kasi nagta-traffic tuwing ganitong araw, tuwing ganito. So, kinakailangan natin pagbutihan, ilagay natin sa right side para andalo yung traffic, blah, 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 blah. Yun po yun. And then, ano magiging effect niya? Section 4 o section 5, ang effect po nito ay luluwag ang traffic tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sapagkat nandito na sa tabi, right side ng parking, blah, blah, blah. Okay? Okay, dahil doon, magkakaroon ng magandang samahan ang mga kapitbahay, hindi na sila mag-aaway sapagkat right side parking. So tuwing Monday, Wednesday, Thursday, right side, Tuesday, Saturday, Sundays, left side, nakasaad po lahat yan dito. Ayun po yung whereas o sectional provisions ng inyong ordinansa. So, kalakip niyan, Kags Marie, kinakailangan pag ordinansa, meron kalakip na penalty or fines. Yes, tama ka dyan, Kags Butch. Yan yung next na section na ginawa ng kanilang barangay na kung saan yung violation is may katumbas siyang penalty na nakalagay at nakasaad po sa inyong mga ordinansa. Ayun. So, tandaan nyo lang, pagka nakuha nyo na yung template na yon at merong kalakip na halimbawa, pag sinong hindi nag-park dyan, sisingilin kayo ng 500 pesos as fine for violation ng isang ordinance, ayun po ay ordinance. Okay? And then, yung pinakahuli na lang, repealing clause, tsaka yung kung kailan take effect ang inyong ordinansa, mapapag-usapan po natin yan. Pero usually, magte-take effect yan 30 days. Tama ba ako, Kags? 30 days after na pagbotohan ito at pumasa sa council. Yes, tama ka doon, Kagawad Butch. At kailan siya padadala sa city kung sakasakali mang naipasa ko to? Dapat magkaroon muna ng posting tayo sa barangay. After 15 days ng inyong approval, ito po is based on my experience and yun kasi yung nakasanayan talaga natin. 15 days posting and then after that, pagka-submit nyo po sa City Council or sa Sangguniang Panlungsod or Panlalawigan kung tawagin, magkakaroon po yan ng 30 days inclusivity. Ngayon, kapag wala pong action ang sanggunian, that is already considered as approved ng konseho. At pwede nyo nang i-implement, Sa pwede nang inyong mga i-implement barangay. ni Kapitan ang ordinansang na ipasa ninyo. Alam ninyo, pag-uusapan pa sana namin ang first reading, second reading, third reading sa next episode na yun, Kags Yes. Marie. Hindi po kami umabot. Although ayaw namin maging technical, pero talaga sometimes you have to be technical din sa pagsunod natin ng proforma o ng template ng isang ordinansa o resolution. Kaya sa susunod po, ano ang difference ng resolution at saka ordinansa? Paano ito ay maipasa? First reading, second reading, third reading, ano ang mga nangyayari doon bago natin maipasa ito? At saka kung ano-ano pa mga parliamentary procedures at ang mga duties ng presiding officer habang merong session. Kags Marie, maraming salamat. Maraming salamat din, Kags Butch. At bago po nating tapusin ay may nagpapahabol ng pagbati. Ayos. Pinabati ko po ng congratulations ang atin pong SK Kagawad, Mardoring of Barangay 201, Pasay City. Congratulations, SK Kagawad. SK, congratulations sa inyo.
At next week, baka makasama na namin sa bakasyon from her vacation, si SK Mai. Lahat po pag-uusapan natin, parliamentary procedures pa rin. Lahat po yan dito Sa barangay. sa barangay. Tayo. Magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay